Okay, class. Continuation lang po to ng part 1 na video na ginawa po natin. So, yung panglimang roles po na need natin i-install is yung print services. So, again, dito lang po tayo sa dashboard. Select lang po natin yung add roles and features. And next. And next. And next. So, hanapin po natin dito si print and document services. And click po natin yung add features. And then next. Next lang din. And next. And dito, so, kung kailangan po natin yung internet printing, i-select lang po natin yan. And also the LPD service. Ito yung through server or remote ay kailangan natin yung ganitong feature. So, i-add lang din natin siya. So, dito, i-select na lang natin. So, here makikita naman po natin yon. Ang ibig sabihin ng LPD is line printer remote, line printer daemon or service enable Unix based computer or other computer using the line printer remote. So, kung lahat po to need natin yung features na to. So, select na lang po natin. So, dito, select na lang po natin silang tatlo. Okay. The next, and next, and next, and install. And hintayin din natin ulit na maging installation succeeded. Okay guys, installation succeeded na yung ating print services. So, na-close ko kasi, accidentally na-close ko kasi siya kanina kaya hindi ko maipakita sa inyo. And makikita nyo naman na naka-install na siya kasi dito sa left side ng screen natin ay nandito na po si print services. So, ito yung mga roles na na-install natin. ADDS, DHCP, DNS, File and Storage Services, and Print Services. So, yan po yun. And, paano naman mag-add ng printer sa local? Dalawang way kasi ang pag-add ng printer. Meron tayong tinatawag na printer deployment and yung isa is yung local printer. So, dito ay local printer muna yung i-ano natin. So, lang po natin si control panel. Locate natin. And sa hardware, select po natin yon. And devices and printers, select natin yan. And maglagay lang po tayo dito ng add printer. And i-click po natin yung 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 add printer, and the printer that I want is not listed. Select po natin yan. And lang po tayo. Select po natin yung add a local printer. Yan, next. And next lang po yan. So, generic, sample lang po to kasi ito ay VMware po yung ginagamit natin. So, wala po talagang printer na nakakonect dito. So, virtual lang po siya. Pero, kung ano po yung process na ginagawa po natin dito, same lang din siya. Then, next lang. And, next. So, dito sa printer name, palitan natin. Kunwari, yung brother, kung ano po yung yung printer, brother T7NW. And then next, ayan yung share. Share po natin yung printer na to. And nasa iyo kung ayaw mo siyang i-share. So, yung share name ng printers, kung ano po yung printer. And then next, and finish. Ayan. Andito na po yung ating printer na in-add, and then makikita po natin dito ay naka-shared po siya. So, that's all guys for adding roles. So, next naman na gagawin natin is how to remove roles. So, kung ano po yung huli nating in-add na roles, siya naman po yung una nating i-remove. So, bago po tayo mag-remove, yung last po na task na ginawa natin is nag-add tayo ng printer. So, ang gagawin po muna natin bago natin i-remove yung print services ay i-remove muna natin or i-delete muna natin yung in-add natin na printer. Okay? So, punta po ulit tayo sa control panel. And punta po tayo sa hardware and devices and printers. So ito, isi-select lang po natin or i-click lang natin yung remove devices. So
click and then right click and then remove device. And then yes. So, ganun lang po siya kasimple. And next is mag-remove tayo ng roles. So, paano mag-remove ng roles? Dito po sa manage. And then, nakalagay po dito, remove roles and features. Ayan. And then, next lang. And then, next. So, hanapin po natin yung print and document services. Remove features. Next. Next. Next lang po yan. Dito, select muna natin yung restart para kasi mula nang nag-add tayo, hindi po tayo nag-restart nung sa EDDS lang. And then remove. Then, nagre-restart po siya kasi clean ano po natin. Sinelect po natin yung restart. So, hindi naman po siya required na makikita po natin dito na removal succeeded. And then, click lang po natin yung close. And then, next naman na gagawin po natin, yung second to the last na in-add natin na roles ay yung file and storage services. So, before that, i-delete po muna natin yung ginawa natin sa computer management. Yung partition. And then, this management. And ito po yung Viniegas. Click mo muna natin and then right click and delete volume and yes. Yes. And ayan na po, unallocated allocated na siya. And dito naman po sa C, click muna natin and then right click and then extend para ibalik natin sa dati. Next. And next. Finish. So, yan, bumalik na po siya sa dati. And after that, bago po tayo mag-remove. So, manage and then remove roles and features. Next. Next. And hanapin po natin yung file and storage services. And file and services. Hanapin po natin kung ano po yung in-add natin or in-install. So, uncheck lang po natin yan. Remove features. And then next. Next. And remove. So, hindi na po ako doon nagsiselect ng restart kasi nakapag-restart na naman po tayo. And hintayin lang po natin mag-removal succeeded po siya. Tapos na po and then select lang natin yung close. So, next po na gagawin po natin is yung i-remove is yung DHCP. So, bago yan, so, doon muna po tayo sa tools and then DHCP. I-delete po natin yung ating ginawa na scope sa viniegascss.com and then IP version 4 and then yung scope and right click po dun sa scope and delete and yes and balik po tayo sa manage and remove roles and next. So hanapin po natin si DHCP and then uncheck po natin remove. Next and remove. And tapos na po siya. Click lang po natin yung close. Dito po ay kailangan po natin i-restart yung ating computer. So restart lang po natin for 100% successful. Next naman po ang i-remove natin is yung ADDS. So click po ulit natin yung manage, remove roles and features and then next and next. And then, uncheck po natin yung Active Directory Domain Services. Remove. And, select po natin yung Demote this domain controller. And then, force the removal of this domain controller. And then, next. And, proceed with removal. And then, next. And, yung password, enter po natin at DMIN123. At DMIN123 and next and demote. So hintayin po natin hanggang maging successfully demoted. Pag successfully na po, kusa po siyang mag-re-restart. Pag click natin ng close and magre-restart po siya.
Ayan. Mapapansin natin dito, class, wala na po yung CSS. Bumalik na siya sa dati, yung administrator na lang. So, login lang po tayo. Okay, next, ang i-remove naman natin is yung DNS. So, again, bago po tayo mag-remove roles, punta muna tayo sa tools, and then DNS. I-delete po natin yung zone na ginawa natin sa kanya. So, yung reverse, right click lang, and then delete. Yes. And then sa forward naman. And then yes. Pagkatapos po, punta tayo sa manage and then remove roles and features. Next. Next. Dito, isasabay na po natin yung EDDS. Yan, dalawa po yung i-click natin. And then next. Next. And remove. Wait lang po natin, magiging removal succeeded. Then, click close. So, yan na po. Nagkaroon lang po siya dito ng parang notification sa notification icons kasi need siyang restart. So nawala na po dito yung DNS, DHCP, ADDS, and print services. Okay, so dito, class, may nakalimutan ako sa file and storage services. Hindi ko po na-delete yung ginawa ko ditong share na ayan. Kailangan lang po natin yung stop sharing and also yung itong printer stop sharing. So, nakalimutan ko yung kanina. I-stop mo lang naman yan. Yan. Okay guys, that's all for today's video. So, meron po tayong dito, 4 na lang na natira sa may left side natin, yung dashboard, local server, all servers, at saka yung file and storage services. So, nawala na po yung roles na in-install natin. So, yung dito sa notification na to, icon, na meron pong yellow dito, is need lang po nito na i-restart para mawala po yan. So, sa next na gagawa ng activity, ay kailangan niya po magpalit ng computer name. Like for example, si Villamar yung unang gumawa nito, yung next na gagawa ay si Tapalya. So, kailangan niyang palitan yung computer name ng Tapalya bago siya mag-start para ma-restart po yung computer at makapag-add roles po tayo ng maayos at hindi magkaroon ng error. That's all. Thank you!